Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Mga boss, ngayong March 27 ay magaganap na po ang makasaysayan na pagpirma ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro o ang CAB. Kaya naman ngayong umaga mga boss ay makakasama natin ang Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos. Walang iba kundi si Mr. Salim Demuna. Good morning, sir. Good morning, Jules. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, sir. So, syempre, pinag-uusapan na po natin Bangsamoro. Pero bilang pahapyaw po nakaalaman para po sa ating mga boss, ano po ba yung maging ugnayan ng Philippine government, ng national government, pag nagawa na nga po itong Bangsamoro government? Napakalaki po yun kasi nasasakop pa rin ang Bangsamoro ng national government. At magkakaroon ito dito ng ang gobyerno natin ay mayroon siyang tinatawag na reserve power over the Bangsamoro. I mean, yung Bangsamoro ay magkakaroon sila ng exclusive power. May mga bagay-bagay na sinishare nila, tatawagin naman itong concurrent power. Okay. Ito po ay shared responsibility na gagawin ng ating Bangsamoro governance and at the same time yung Philippine government natin. Tulad ng yung paggawa ng pera, di ba, yes, sa Bangsamoro, hindi pa sila binibigyan ng power doon na gumawa sila ng sariling pera. Yan. Okay, sir. So nakikita natin na talagang distinct po talaga yung magiging structure nito Bangsamoro government natin, sir. And hindi ito pinag-usapan ng sandaling panahon. Umabot ito ng maraming taon at pinag-usapan ito ng mga eksperto mula sa government panel at saka sa MILF panel. So talagang inaabangan po talaga ito ng maraming mga kababayan natin. Kasi ang gobyerno natin ay hindi pwedeng ipaubaya yung kapakanan ng ating public, maging Muslim man siya, Kristiyano man siya. The general public ay tinutugunan niya ng ating gobyerno at inshallah maging yung Bangsamoro. Alright, sir. So ngayon po, kasalukuyan na kinakraft itong Bangsamoro Basic Law. At kasalukuyan din naman na nagsasagawa ng mga konsultasyon itong mga LGUs natin dyan sa may Mindanao. So ano po ba yung kahalagahan, sir, itong mga consultation na to? Napakahalaga kasi nung naudlot nga namuwaan, ang isang rason doon ay yung kakulangan ng konsultasyon natin sa publiko. At ito ngayon, it is LGU lead at nung isang linggo, andun din po ako sa Sarangani at ito ay nagkaroon doon ng konsultasyon sa LGU, kasama ng MT at saka ang MILF. Napakahalaga nito dahil yun ang pagkakataon na ang mga tao ay maiintindihan nila ano yung pinag-uusapan, ano yung makakasaad doon sa agreement at ano ang magiging partisipasyon nila. Lalong-lalo na ang panahon na itong konsultasyon na ito yung panahon na makapagmungkahi ang publiko, maging Muslim man sila, lalong-lalo na doon sa nasasakupan ng Bangsamoro dahil para ito may pasama doon sa gagawing Bangsamoro Basic Law. Alright, so kumbaga sir, yung pinakahangarin natin dito na magkaroon ng participatory governance, talagang lahat ng mga sektor dito mismo sa Bangsamoro ay talagang mapapabilang o maririnig. Ini-ensure ng gobyerno natin yan at ini-ensure din ng Moro Islamic Liberation Front na mapalaganap talaga ang konsultasyon na ito at saka nakakatulong talaga pag nagkakaroon ng participation ang public. Maging mangingisda man sila or maging farmer man sila, kahit tricycle driver, may dito sa gaganaping Bangsamoro na ito. Okay, sir. Ngayon naman po meron daw pong isinumite na 8-point development agenda si Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Kabilang po dito yung, syempre, wala po ito yung restoration of peace and order, transparency, accountability, and participative governance, yung parallel support to Madaris and secular education, and of course, yung infrastructure development and among others. Ano po ba yung masasabi niyo dito, sir? Unang-una, pinapasalamatan po natin si Governor Toto Mangudadatu. Yun nga, sabi ko kanina, ang mga mungkahi natin ngayon ay napaka-importante po dahil gagawin pa po yung Bangsamoro Basic Law. At itong nakasaad naman dito, lalong-lalo na itong restoration of peace and order, syempre naman lahat ng pag-uusapan na development sa area. Kaya nga ito pinag-uusapan ng gobyerno natin at MILF dahil napaka-importante nito. Itong 8 points agenda na sinubmit po ni Governor Toto, Govto, maraming salamat po dahil dapat talagang diinan itong 8 mga bagay na ito at inshallah naman ay nakasaad na rin yan sa mga annexes. Pagyan lang natin ng pagkakataon at itong mga ganito po na may mga mungkahi accepted ito, lalong-lalo na dito sa atin sa gobyerno at saka sa MILF dahil hindi po kakayanin ito
ilan-ilang leaders lang, kailangan talaga ng participation ng buong grupo, maging religious group man ito, CSOs, lalong-lalo na yung LGU kasi sila na yung andun sa communities. Alright, sir. Okay, mula naman po, sir, sa NCMF, kung sakali po na makakapagpasa kayo ng suggestions, of course, dito sa Bangsamoro Transition Commission, ano-ano po yung gusto nyong mapabilang sa Bangsamoro Basic Law? Marami yan, pero siguro another segment ng kwento yan. Pero sa ngayon, may pangangailangan tayo na ma-ensure yung halal. Hindi lang siya bagay na pinag-uusapang relihiyon. Isa na po itong industriya at ini-ensure natin sana na yung mga pagkain, hindi lang sa Bangsamoro, maging sa buong Pilipinas, magkaroon ng halal na pag-uusap dyan sa bangsa. Alam ko, pinag-uusapan na yun, kasama na yun sa mga annexes. Ito siguro isa na napaka-importanting bagay, hindi lang siya sa religion, kundi isa na rin siyang industriya na makakatulong sa Bangsamoro governance on revenue generation, may ensure pa yung halalness ng mga pagkain at makakatulong pa siya sa magiging income ng Pilipinas. Siyempre yung Sharia, madagdagan yung mga Sharia courts kasi may pangangailangan. At yung pagtutulungan siguro doon sa ginaganap na Bangsamoro Comprehensive Development Plan, I would like to stress na sana maisama din natin yung Comprehensive Development Plan ng Bangsamoro within the Bangsamoro and the outside Bangsamoro kasi may mga Bangsamoro po din tayo na andun sa outside Bangsamoro territory. Alright, sir. Okay, ngayon naman, sir, dumako naman tayo sa beyond Bangsamoro, no? Bilang isang bansa naman po, paano po ba makikiisa yung mga kababayan natin na siyempre kahit hindi bahagi mismo ng Bangsamoro, talagang makakasuporta sila dito? Actually, sa observation ko, nakikiisa na po ang bayang Pilipinas sa usaping pangkapayapaan sa Bangsamoro, lalong-lalo sa Mindanao, na nagkakaroon doon ng tri-people na engagement. May mga dialogue po ang Muslim, Christian at Lumad sa Mindanao. Pinag-uusapan hindi lang yung pangkapayapaan, pati na po yung paano mamumuhay sa Bangsamoro. Kasi sa panahon ngayon, mataas ang expectation natin at hindi naman lahat maibibigay, pero mas maganda na nag-uusap-usap na ang mga private sectors, lalong-lalo na ang LGU natin ngayon sa Mindanao o sa buong Pilipinas in terms of peace and development matters. Okay, sir. Sa tingin niyo po ba, just in time lang po ba yung pagkakapasa, yung malapit ng pagkapasa ng Alhamdulillah, we have to thank again the President of this Republic, President Noy, sa kanyang panel at sa MILF na kumikilala ng usaping pangkapayapaan na ito. Just in time siya, and hindi rin natin masabi na, kasi noon pa man ay gusto na natin mangyari ito. May mga agreements din na pirmahan na, pero may pangangailangan pa rin kasi siyempre nire-respond natin ang pangangailangan ng taong bayan or ng public, lalong-lalo na ang Bangsamoro sa natatamang panahon at sa natatamang oras at sa natatamang tao na kakausapin natin. Sir, on March 27, very historic yung mangyari kasi pipirmahan na nga po yung CAB. So, sa tingin niyo, sir, ano po ba inaasahan natin na dapat na mangyari, especially with regard to security measures dito sa palasyo? Ang gobyerno naman natin ay hindi nagpapaubaya sa mga usaping ganyan. So, mayroon tayong preparasyon na dyan, may mga directives na dyan, at hindi lang natin siyempre ipapaubaya sa ating mga police or sa ating mga defense. Kailangan din tayo, lalong-lalo ng general public, kung may namataan tayo na hindi naman maganda ang gagawin, sa ngayon pa lang ay mungkahin na natin sa kanila na sana wag naman. Kasi pinag-uusapan pagkapayapaan. Yes. At sana, inshallah, we do pray at hindi lang tayo mag-pray, kailangan talaga din magmatsyag tayo. Okay, sir. Magtulungan tayo. Sir, mabilisan na lang po, no? Ang CARMM Governor Muzif Hataman po ay magmamarcha sa Mendiola bilang pakikiisa po dito sa pagpirma sa March 27. Mula naman po sa NCMF, ano po yung isasagawa nating mga aktibidad? Unang-una, pasalamatan natin si Go Mujib sa tuloy-tuloy niyang partisipasyon at suporta dito. Sa amin naman sa NCMF, siyempre may regional offices tayo. Siguro, mumungkahi din natin na maglagay ng mga tarpaulin sa bawat offices, sumama sa mga pagtitipon, sumusuporta dito sa usaping ito at sa signing nitong March 27. Okay, sir.
3, 5, or 10 years from now, sir, ano yung ina-expect natin na development sa Muslim Of community? course, we expect na mapaayos na ang Bangsamoro territory. Hindi lang po ang Bangsamoro, maging ang buong Pilipinas na sana tuloy-tuloy na ang kapayapaan na to at tuloy-tuloy na masaya ang Pilipinas. Hindi naman natin makakamit ang lahat pero at least mayroon tayong pinagbabatayan kung ano yung mga development at peace agenda ng Pilipinas at ng Bangsamoro. Alright, sir. Okay, sir, bilang pagtatapos, huling mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na syempre malapit nang maipasa itong CAB at syempre yung BBL malapit na rin. Ito lang po ay isang pag-anyaya sa inyo na itong araw na itong March 27 na ito, napakasagrado po ng araw na ito dahil ang pipirmahan ay hindi po ito parang papel lang na pipirma. Ito po ay sagrado in a sense na dugo po ng mga Bangsamoro martyrs ang nakasaad dito at saka yung mga Filipino heroes natin. Ang peace agreement na ito po ay matawag natin na dugo ng mga kapatid natin. Kaya ito ay sagrado, dapat natin bantayan, dapat natin irespeto at dapat nating pagmatyagan ang implementasyon nito dahil kung wala ito, ano ang mukha ng Mindanao, ano ang mukha ng Bangsamoro o anong mukha ang meron ng Pilipinas. Pinapasalamatan din natin, of course, ang Panginoon, si Allah, ating mahal na presidente, ang Imailip, ang facilitator, ang mga mujahidins natin, yung mga militar, yung si Jesus, lahat po na andito sa bayan na to, lalo-lalo na sa Bangsamoro, kailangan po ang tulungan, hindi po natin ipapaubaya ito, kailangan din ang tulong natin para sa tuloy-tuloy na mapayapa at masayang Bangsamoro at masayang Pilipinas. Hangad po natin ang lubos na kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. Maraming salamat, sir. Okay. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so mga boss, muli po natin nakasama ang Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos, walang iba kundi si Mr. Salim Demuna.